Sir, pasensya na po. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ba kayo tinuruan ng supervisor ninyo na tumingin sa guest kapag nag-aabot? Pasensya na po, pasensya na. Sir, mainit na towel po ito para sa inyo. Salamat. Parang pamilyar sa akin ang taong ito. Ikaw ang supervisor dito. Paano naman siya? Siya ang supervisor namin dito. Isa lang po akong ordinaryong tagalinis. Masyado po kayong nagpapahalaga sa akin. Ito na ang towel. Gusto ko ng kwartong nilinis niya. Pumunta sa kwarto 607. Magandang araw po. Kailangan po ba ninyo ng serbisyo? Ikaw pala. Ganito ka lang ipinadala nila para magserbisyo sa mga bisita. Anong ginagawa mo? Ano ka ba? Nagpapanggap ka pa? Ipinadala ka na nga nila rito. Ano pa ba ang dapat mong gawin? Di ba alam mo? Inakala niyang isa akong pukpok. Mukha namang disente ang lalaking ito. Di ko inakalang isa pala siyang manyakis na hayop. Gaano ka nakatagal sa ganitong trabaho? Parang pakiramdam ko, di tayo masyadong magkakilala. Pwede tayong mag-usap. Baka sakali, may matulong pa ako sa'yo. Bastos, wag mo akong hawakan. Nagkakamali ka. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, babastusin kita. Alam mo, pumunta ako rito bilang tagalinis para magtrabaho. Hindi ako para sa mga kalokohan yung ganyan. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Pasensya na, pasensya na. Nagkamali ako sa'yo, akala ko kasi. Kasalanan ko lahat ito, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Pakibaba mo muna yung hawak mo, pwede ba? Sumama ka sa akin, aalagaan kita. Gusto niyong mga taga-syudad, pera lang ang alam niyo. Para manghamak ng tao, gusto ko lang kumita sa sarili kong sikap. Bakit ba lagi niyo akong inaapi? Akala ba ninyo dahil mayaman kayo, pwede na ninyong paglaruan? Ang mga mahirap tulad namin? Kailangan ko ng pera, pero ayaw ko ng maruming perang yan. Paumanhin. Nagkamali ako sa'yo, kasalanan ko lahat. Mali ako ngayon, hihingi ako ng tawad sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kung gagalawin pa kita, sige, ihampas mo yan. Huwag kang mag-atubili. Kung hindi ka pa rin mapakali, gawin mo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong may kasagutan ka. At pati na ang mga umapi sa'yo, papanagutin ko silang lahat. Sabihin mo kay Manager Wu na pumunta agad dito sa hotel. Sabihin mo, naghihintay ako sa reception. Sir Guo, darating si Manager Wo sa loob ng 5 minuto. Hoy, ano ba ang problema? Bakit kailangan pa akong pababain? Sir, may reklamo po ang bisitang ito, kaya po pinapababa kayo. Ikaw ang supervisor dito. Siya nga, kanina lang. Siya ang nagdaya sa akin para pumunta sa kwarto mo. Ikaw rin ang nagpautos na ilagay ito. Pinipilit mo ang mga empleyado sa prostitusyon, iskandalo. Nagtayo ka ng iligal na industriya sa loob ng hotel. Bilang isang supervisor, ang lakas ng loob mo. Huwag mo akong pagbintangan. Ilegal ang prostitusyon. Sapat na ba ang ebidensya ng transfer? Eh ano naman? Ikaw rin, gumamit ka ng serbisyo. Gusto mo akong aidmanda? Makukulong ka rin. Ang mga nakatira sa hotel na ito, sino ba ang hindi kilala at may pangalan? Ikaw, ayaw mo sigurong mapahiya. Ahahaha. Walang hiya ka. Ginagawa mo to. Hindi ka ba natatakot na ang mga bisita ay hindi na bumalik dito sa hotel? Ang hotel namin ay under ito ng Go Group. Hindi ka kawalan. Bahala ka. Ano ang pangalan mo? Ako si Su Ningning. Simula ngayon, ikaw na ang supervisor dito. Kung siya ang magiging supervisor, eh ano naman ako? Tinanggal ka na. Hahaha. Where? Ano ka ba?
Magtatanggal ka sa akin? Manager Wu, bakit ka nandito? Pakikinggan ninyong lahat. Ito ang Manager Wu ng hotel natin. Kapag nagalit siya, wala na kayong lugar sa Haicheng. Manager Wu, may tao. Na itinuring ang hotel ng Gu Group na parang bahay aliwan. At ang mga tagalinis dito ay parang mga pokpok. Ano sa palagay mo ang dapat gawin dito? Ano, Manager Wu, huwag kang maniwala sa kanila. Gusto lang nilang suran tayo, at palabasin ang issue, para pagbayarin ang hotel natin. Mga scammer lang ang mga yan. Scammer? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang tunay na may-ari ng hotel natin. Ang tagapagmana ng kilalang Gu Group, si Gu Yuhan. Ano? Ikaw ang presidente ng Gu Group, ang pinakamayaman? Si Guyuhan. Boss Gu. Ako ang may kasalanan. Bulag ako. Ay patawad mo na ako. Mga guard, dalhin niyo siya. Mula ngayon, ayokong makita siya sa Haicheng. Boss Gu. Boss Gu. Ay patawad mo na ako, Boss Gu. Manager Wu, Narito po. 1 taon akong wala sa bansa, at ipinagkatiwala ko sa iyo ang hotel. Ganito ba ang paraan mo, ng pagpapatakbo ng hotel ko? Paumanhin, Boss Gu. Hindi mo mahigpit na namahala sa mga tauhan mo. Babawasan ang 1 buwan mong sahod. Mag-isip-isip ka. Opo, Boss Gu. Simula ngayon, siya ang bagong supervisor ng hotel natin. Boss Gu, hindi pa ako matagal dito. Parang hindi ito angkop. Kung angkop sa akin, angkop yan. Boss Gu. Umalis ka na. Boss Gu. Minamadali ka ng matanda. Ngayong nakabalik ka na. Makikipag-ugnayan ka ba sa young mistress? Alam ko na. Boss Gu. Pasensya na, saglit lang, may tawag ako. Hello, Nandito na ako. Maghanap tayo ng pagkakataon. Pag-usapan natin ang tungkol sa diborsyo. CJ. Ganito ka pinagbihisan nila. Para maglingkod sa mga bisita. Hello. Boss Gu. May problema. Gustong tumalon ng matanda. Ano? Dumating na ba yung walang hiyang batang yun? Nandito na, nandito na. Ayoko nang mabuhay. Ma, Huwag mo akong pigilan. Hayaan mo na akong mamatay. Bakit ba napakasama ng kapalaran ko? Mag-1 taon na ang nakalipas ng ikasal ang anak ko. Mahigit 1 taon na, ni hindi ko man lang nakita ang manugang ko kahit 1 beses. ma, pakalawang palapag lang ito. Kahit tumalon ka, hindi ka mamamatay. Walang hiyang bata ka. Gusto mo talagang tumalon ang nanay mo. Ay, ayoko nang mabuhay. Huwag mo akong pigilan. Tama na. Gusto mo lang naman siyang makita, di ba? Ako na ang bahala. Sige, ha ha ha. Magandang araw po, Supervisor. Pagkatapos mong mop dito, gamitin mo ang tuyong mop at imop ulit. Sige po. Sabi mo 1 taon ka nang nagtatrabaho dito. 500 piso lang ang sahod mo. Halos wala nang makain, kailangan tumaas ang sahod mo. Halika, tumayo ka muna. Paano naging 500 lang? Ang sahod ng tagalinis, 5,000 pataas ang pinakamababa. At dito sa Gu Group, mas mataas pa yan. Diretso lahat. Sa payroll card mo dapat ipinapasok. Wala kang payroll card. Ibig sabihin, si Manager Wu ang nagbibigay sa'yo ng pera. Halika, ate. Sasamahan kita para hanapin siya. At kukunin natin ang pera mo. Manager Wu, bakit 500 lang ang sahod ni ate? Ganun ba? Baka nagkakamali ka lang. Tinanong ko na ang accountant. 8,000 kada buwan. 76,000 sa 1 taon. Lahat yon kinuha mo.
ibalik mo agad kay ate. Unang araw mo pa lang bilang supervisor, nagmamagaling ka na agad? Galing yan sa probinsya, sapat na ang konti lang. Para sa akin, sobra na nga ang 500. Grabe ka na. Pipitong yan. Sa edad niya, kahit sa kalye, walang kukuha sa kanya. Mabait pa ko na tinanggap ko siya bilang tagalinis. Parang charity work na to para sa akin. Dapat nga magpasalamat siya sa akin. Anong masama kung kumuha ako ng konti? Ito ang pinaghirapan ni ate. Ang pera niya. Kailangan mong ibalik sa kanya. Kung hindi mo ibabalik, sasabihin ko kay Boss Gu. Bakit naman pakikialaman yan ni Boss Go? Ako ang manager ng hotel na to. Ako ang pinakamataas dito. Kung 500 lang ang sabihin kong sahod niya, 500 lang ang makukuha niya. Huwag mo kong galitin, ha? Baka kayong dalawa pa ang mapaalis. Inagaw mo ang sahod ng iba. Akala mo napakagaling mo dahil manager ka? Hindi ko naman gusto ang lugar na to. Ate, alis na tayo. Hindi ako naniniwala. Hindi kami makakahanap ng normal na trabaho. Hindi na kailangang umalis. Siya ang dapat umalis. Boss Go, bakit po kayo nandito? Paano ko malalaman kung hindi ako pupunta? Hanggang sa pondo ng mga janitor, ninakaw mo. Mula ngayon, ako na ang direktang mamamahala sa kumpanya. Boss Go, nagkamali po ako. Nakikiusap po ako, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Manager Wu, sa tingin ko, napakatagal mo ng manager. Nakalimutan mo ng maging tao. Mula ngayon, mag-report ka sa logistics department. Maglinis ka, at matutunan mong muli kung paano maging tao. Huwag ka nang magtagal, umalis ka na. Aling. Paumanhin po, Aling. Ako ang may kasalanan, hindi ko mahigpit na namahala ang mga tauhan ko, kaya kayo po ay naghirap. Ang perang dapat sa inyo, doble ang ibabayad ng kumpanya. Boss Gu. Suningning, maganda ang ginawa mo. Bilang isang leader, mahusay mong ipinagtanggol ang kapakanan ng empleyado. Nagpasya ako. Nabigyan ka ng kumpanya ng 20,000 piso bilang gantimpala. Para maging halimbawa sa ibang matataas na opisyal ng kumpanya. Salamat po, Boss Gu. Boss Gu, kayo po talaga ang pinakamabuting boss na nakilala ko. Ate, anong nangyari? Ang saya-saya mo. Nagpalit ako ng trabaho. Mabait ang boss ko ngayon. Malapit nang makapag-ipon ang ate mo para sa gamutan mo. Ate, huwag kang masyadong magpapagod. Ate, ikakasal ka na? Hindi. Kaibigan ko lang. Palagi lang kaming nagtatawagan ng asawa ko bilang biro. May gagawin pa ako. Mauna na ako, ha? Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Hello. Malapit na ako. Huwag mong kalimutan. Kailangang magkamali ka sa pagkikita niyo ng nanay ko. Huwag mong hayaang magustuhan ka niya, naiintindihan mo. Sige, naiintindihan ko. Boss Go, gusto ko ng matandang ginang na samahan niyo siya sa pagkikita sa ginang. Dahil nandito na kayo, baka naman. Pumasok na kayo. Tandaan mo, kailangan mong magpalpak para tuluyan na tayong makapaghiwalay. Huwag mong pabibigyan si nanay. Tama, hindi ako dapat magsuot ng normal. Paano kung magustuhan ako ng nanay niya? Hindi na tayo makakapaghiwalay. Ayan na, tiyak na hindi niya magugustuhan to. Bagamat ang manugang kong babae ay medyo pangkaraniwan ng itsura. Pero, basta marunong mag-alaga ng pamilya, okay na. Nanay, hindi siya yung tipo ng babaeng marunong mag-alaga ng pamilya. Siya, pera lang ang habol at sip-sip sa mayaman. Pinakasalan niya ako, dahil lang mayaman tayo. Tama na. May sarili akong mata para tumingin. Huwag kang makialam sa mga bagay ng magaganda.
Nakakaabala ka sa paghihintay ko sa manugang. Pumalis ka na. Malapit ko nang makita ang manugang ko. Tita, Ikaw ang manugang ko. Suningning. ako nga. Hindi. Bakit ang laki ng pagkakaiba? Pasensya na po. Ganito talaga ako mag-ayos palagi. Anak mo po ang nagsabi na gusto ninyo ng sunod-sunuran, kaya ganoon ang itsura ko sa marriage certificate. Grabe naman yan. Noong una, ang anak mo, ang kulit-kulit sa akin para pakasalan ako. Ngayon, gusto na niya ng stable na pamilya. Samantalang ako, gusto ko ng thrill. Hindi kami bagay. Desidido na kaming maghiwalay. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Aalis na muna ako. Hoy, hoy, hoy. Teka. Ang ibig kong sabihin, ikakasal ka na sa anak ko. Bakit tita pa rin ang tawag mo sa akin? Nanay na ang tawag mo sa akin. Hindi ko inaasahan na ang manugang kong babae ay napakaganda pala at napaka-stylish pa. Ngayon, swerte ng turentadong yun. Napakabata mo pa. Okay lang mag-enjoy ka muna ng ilang taon. Ha ha ha. Itong asawa ko, hindi ba pinaplano kong gulo ito? May kakaiba na ngayon. Tita, magiging honest ako sa'yo. Sa totoo lang, taga-probinsya ako at taga-linis. Hindi rin gaanong nakapag-aral. At kahit na, pinakasalan ko ang anak mo dahil lang sa pera. Ikaw. Hindi naman mukhang ganyan ang suot mo. Inarkila ko lang tong suot ko para lokohin ka. May sakit pa ang kapatid kong lalaki. Tita, kailangan ng malaking pera para sa sakit ng kapatid ko. Hindi talaga kami bagay ng anak mo. Ay, Ningning. Kawawa ka naman. Itong turentadong to. Bakit wala man lang sinabi sa akin? Ningning, huwag kang mag-alala. Hindi ako yung masamang ginang maghihiwalay sa inyo. Okay lang kung wala kang pera. Basta pakasal ka sa anak ko, sisiguraduhin kong mabuti ang trato niya sa'yo. Bakit hindi gumagana, totoo man o hindi? Tandaan mo, huwag mong hahayaang magustuhan ka ng nanay ko. Ay, tita, hindi talaga kami bagay ng anak mo. Hindi ko siya gusto. Gets ko na. Anak ko pala ang may gusto sa'yo, di ba? Yung tipong one-sided love story, tama ba? Parang yung gumastos siya ng malaki para mapalapit ka sa kanya. Tapos, kahit mahal na mahal ka niya, pero paulit-ulit kanyang inaapi. Ikaw naman, dahil sa pamilya at pera, tiis ka lang ng tiis sa kanya. Maniwala ka sa tita. Marami na akong napanood na pelikula. Naiintindihan kita. Pero yung anak ko, sakto lang naman. Baka naman, pwedeng subukan yung magsama ng maayos. Tingnan natin. Hindi pwede. Mukhang hindi ko siya mapapapayag. Nga pala, sabi nila ang mga taga-syudad, ayaw na ayaw sa dote. Ay naku, tita, sabihin ko na ang totoo. May patakaran sa amin sa probinsya. Kung kulang ang dote, hindi ako makakapagpakasal sa anak mo. Magkano ba ang kailangan mo? May pera si mama. Sabihin mo. 30,000. Ang mahal naman. Ngayon, siguro mawawalan na siya ng pag-asa. 3 milyon. Walang problema. Doble ang ibibigay ni mama. Yun nga pala. Ikaw at ang anak ko. Mag-anak kayo para may kalaro ako. Okay. Ha? Pero, 1 taon pa lang kayong kasal ng anak ko. At nasa ibang bansa naman palagi ang anak ko. Yung usapin tungkol sa pag-aanak, hindi mo na kailangang magmadali. Anong account number mo? Ipapadala ko sa'yo ang pera, anak. Hindi po, tita. Nagbibiro lang po ako kanina. Ay, hindi pwede. Anong biro-biro? Pumasok sa wallet ang 30 milyong piso. Pumasok na ang pera. Halika. Tawagin mo akong nanay. Tita, ito po. Hindi po ito dapat. Tawaging nanay. 30 milyon para lang sa isang nanay. Hindi naman sobra yun, di ba? Ay, hindi. Kailangan kong papuntahin ang anak ko para sunduin tayo. Pag-isipan muna natin, saan kaya tayo titira? Hello. Kumusta na ang ginagawa mo?
Anong kumusta? Hay nako, anak, huwag kang magpanggap na boss-boss dyan. Muntik mo nang mapalayas ang asawa mo. Buti na lang at may pera si mama. Gumastos ako ng 30 milyon para lang masecure ang mahal kong manugang. Inuutusan kita, bilisin mo, para sunduin mo kami. Hello? Hello? Boss Go. Ano na namang kalokohan ang ginawa ng matanda? Gumastos siya ng 30 milyon para di ako makipaghiwalay sa babae. Ano? Anong gagawin natin ngayon? Bumalik tayo sa coffee shop. Ngayon, gusto kong makilala ng maayos ang asawa ko para malaman ko kung paano siya nakipag-usap sa nanay ko. Sige. Tita, may gagawin pa po ako. Aalis na po muna ako. Bakit tita, pa rin ang tawag mo sa akin? Mukhang, kulang pala ang ibinigay kong pampabago ng tawag. Magpapadala pa ako ng 20 milyon. Ay, wag na po, wag na po. Nanay, Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. nanay, Ang mahal kong manugang. nanay, may gagawin pa po ako. Aalis na po muna ako. Huwag kang mag-alala, papunta na yung turretadong yun. Papasundo ko siya sa'yo. Nanay. Itong babaeng ito, Anong sinasabi mo? Asawa mo siya. Umalis na siya. umalis? Saan siya pupunta? Ha. Anak, bakit hindi mo? Sinabi sa akin ang kahit ano. Hindi ko talaga inakala na ang manugang ko ay napakabait at independente, maganda, at may sariling isip na babae. Talagang siya ang pinaka-perpektong manugang sa paningin ko. Ha. Ha? Hindi ba't naalala kong Jologs at ordinaryo lang siya? Nagkakamali ba ang alaala ko? Sayang lang, malas sa buhay. Guyuhan. Inuutusan kita, makipag-date ka agad sa manugang ko. Bilhan mo siya ng hakaw, singsing na may brilyante, at kwintas na may hiyas. Basta, ang lahat ng pagkukulang mo sa kanya nitong 1 taon, bayaran mo lahat. Nanay, HMM. Boss Go. Parang pagkatapos makipagkita ni Lola. Parang na-scam siya. ano ba talaga ang ginawa ng babaeng ito kay nanay? Ano ba? Sige na, puntahan mo. Boss Go. Talaga bang makikipagkita kayo sa babaeng yon? Hindi. Kahit na maraming nangyari kahapon. Yung babae, ibinalik naman niya ang pera. Parang matinong babae naman siya. Baka pwede kayong magkita. Gusto mo bang kilalanin ko ang babaeng yon bilang asawa ko? Hindi po. Sa tingin ko lang, dapat kayong magkita. Kasi kung maghihiwalay man, dapat pag-usapan ng maayos. Tandaan, padalhan mo ako ng mga larawan ng date ninyo. Kung hindi, ibibigay ko ang kumpanya mo sa manugang ko. Boss Gil, Tara na. isa, 10, 100, 10,000, 100,000. Boss Gu, bakit mo ako dinala rito? Hello, tingnan ko lang ito. Hoy, Boss Gu, may asawa na po ako. Parang hindi naman tama to. May asawa ka na. Bakit ngayon ko lang narinig yan? Huwag kang mag-akala. Ang dahilan kung bakit kita dinala dito ngayon ay para pumili ng ilang regalo para sa asawa ko dahil na rin kay mama, bibilhan ko siya ng kaunti. Pero yung pagpupulong, huwag na. Ah, ganun pala. Kanina, kinabahan talaga ako. Pero, Boss Gu, ang ganitong mga bagay, hindi ba mas angkop na ang sekretary ang gawa niyan? May iba silang schedule. Akala ko, mukhang napakaseryoso ni Boss Gu. Pero isa rin palang, mabuting asawa na maalaga. Ang anak ko at ang manugang kong babae. Napakabagay talaga. Hindi pwede. Para sa mga apo kong, hindi ko pa nakikita. Kailangan kong magsikap pa. Hello. Anak, kumusta na ang date mo sa manugang ko? Ay, hindi pa nga kami nagkikita. Itong batang to, nahihiya pa, sumama sa pamimili ng asawa mo. Ayaw mo pang aminin, no? Anak,
Nangako ka sa akin, ha? Maging mabuti ka sa kanya. Gumastos ka ng malaki. Atin ang buong mall. Huwag kang magiging kuripot. Sige, nanay. Ano pong gusto ninyong tingnan? Ano sa palagay mo ang maganda? Magaganda naman lahat. Sige, ganito na lang. Ito. Balot mo na lahat. Ang laki naman ng ginhawa ni Boss Gu. Talagang minamahal mo ang misis mo. Boss Gu, mauna na po ako sa labas at maghintay. CJ. Bakit kayo magkahiwalay? Nag-away kaya kayo? Itong anak kong to, ni hindi marunong lamambing sa asawa. Naalala ko noong auction. Bumili ang anak ko ng isang kwintas, na nagkakahalaga ng 100,000,000. Hindi pwede. Kailangan kong magpadala nito sa manugang ko. Hay, ang anak kong to. Ang ganda ng bestidang ito. Maganda. 1.4 milyon. Hindi yan para sa mga tulad mong mahirap. Titingin-tingin lang naman ako. Nakatayo ka sa pintuan ng tindahan. Nakakaabala ka sa negosyo namin. Tingnan mo ang suot mo, ang poor. Galing ka sa probinsya, no? At itong damit mo, kupas na. Sino pa ang papasok dito kapag nakita ka? Umalis ka na riyan. Sinong nagsabing walang papasok dito dahil nandito siya? Hinawakan ko lang naman siya ng bahagya. Huwag mo akong pagbintangan. Hindi ba't nagkita dapat tayo sa harapan? Nadako lang ako dito. Kunin mo yung bestidang yon. Sige na. Napag-usapan na to ng maaga. Kapag nadumihan yan sa pagsusukat, babayaran mo. Subukan mo na. Boss Gu. Sa tingin ko, hindi bagay sa kintong suot ko. Maganda naman sa tingin ko. Wow! Ang ganda mo sa best idang yan. Ay nako, asawa mo, napakaswerte niya. Nakuha ka niya, di ba? Hindi po ako ang asawa niya. Boyfriend mo. Naranasan na namin yan. Naiintindihan namin. Boss Gu, tagalinis lang po ako. Hindi bagay na ganyan ang suot ko. Hindi ba't sinabi mo dati? Hindi tinatanong ang pinagmulan ng isang bayani, at walang antas o uri ang mga tao. Sino bang may sabing, hindi pwedeng magsuot ng ganyang bestida ang isang tagalinis? At saka, ang pagiging tagalinis ay trabaho mo lang. Hindi yun ang buong buhay mo. Pero, Walang pero, karapatan mong mag-enjoy sa lahat ng magagandang bagay. Boss Gu, isa lang po akong ordinaryong empleyado ninyo. Bakit niyo po ako tinutulungan ng ganito? Taong sakop ko. Hindi basta-basta maapi. Nagsubok lang naman ng damit. Nagmamagaling pa. Boss Gu, wag na po. Hindi naman to bagay sa iba kong damit. Ano naman? Kung ano ang kulang, bilhin lang. Yung mga to at yung mga yon, ibalot mo lahat. Ha? Sige po, sir. Mga tanga, ang daming binili. Malaki ang komisyon ko rito. Sir, may iba pa po ba kayong kailangan? Hindi mo pa ba natatanggap ang termination notice mo? Ano? Mukhang may problema talaga sa efficiency nyo sa trabaho. Tama nga. Manager, sinabi niya na tinanggal na ako sa trabaho. Tama, ako mismo ang nagpapalam sa iyo ngayon. Tinanggal ka na sa trabaho. Imposible naman. Siya lang naman ay boyfriend ng isang babaeng probinsyana. Saan naman siya kumuha ng ganoong kapangyarihan? Ano ba ang sinasabi mo? Dilat-dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Siya si Ginoong Guyuhan ng Gu Group. Siya ang may-ari ng mall natin. Ha? Ginoong Gu, napakamahal ng mga ito. Hindi ko ito matatanggap. May cocktail party ang kumpanya sa susunod na mga araw. Ang mga damit na ito ay regalo ko sa iyong uniforme sa trabaho. Sagot ng kumpanya ang gastos. Ah, ganun pala. Salamat, Ginoong Gu. Yixen, kung wala ng ibang bagay, babalik na ako sa kumpanya. Ang trabaho sa hotel ay... Sa ganitong pagtingin, ang gwapo talaga ni Ginoong Gu. Ano ba iniisip ko? May asawa na si Ginoong Gu. May misis na siya. Pasensya na, Ginoong Gu. Hindi ko sinasadya.
Kung wala ng ibang bagay, uuna na ako. Itong batang to. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi man lang humalik. Hindi man lang yamakap. Ano ba yung pagpapanggap na cool at reserved na boss na yan? Tingnan natin kung paano kita tuturuan ngayon. Hello. Ano? Nakuha ko na ang ticket sa concert ng idol ko. Ha ha ha. Ang saya. Huwag na. Hindi naman mapapantayan ng anak ko ang idol ko. Pupunta ako sa ibang bansa para manood ng concert. Isasama ko si Aling Wang para maglibot-libot kami. Haha. Ito po ang egg pancake ninyo. 6 na piso. Ningning. Ang hirap talaga ng pinagdadaanan mo. Kakagaling mo lang sa ospital, nagtitinda ka na agad. Nasaan naman yung mura mong asawa? Manghiram ka ulit sa kanya. Noong kinasal kami, tinulungan na niya ako noon. Hindi ko na siya pwedeng istorbohin ulit. Ay. Ngayon, nasa group ka na, di ba? Baka naman. Pwedeng manghiram sa boss mo. Huwag kang mag-alala, Yaya. Kakayanin ko to. Hindi. 2 milyon para sa hospital bills yan. Paano mo yan malulutas? Saan ka kukuha? Ibubuwis mo ba ang buhay mo? Ningning. Makinig ka sa akin. Sabihin mo sa nanay mo, tungkol sa kapatid mo. Ha? Kasambahay ang nanay ko ngayon. Hindi rin kalakihan ang kinikita. Kailangan pang sumunod sa amo. Ayoko siyang mag-alala para sa akin. Gusto mo bang magalit ako? Akala mo ba, masyado akong mabait, inaaya kitang sumama sa akin sa ibang bansa, bakit ka nakakahiya? Matanda na ako, hindi bagay sa akin to, ma'am. Bahala ka, basta sumama ka sa akin. Dapat maganda ang suot mo. Ha ha ha. Ito ang munting tulong ko. Huwag mong sabihing maliit. Huwag kang tumanggi. Kung hindi, ibig sabihin, kaibigan mo na ako. Salamat, Yaya. Hoy, tingnan ninyo ito. Yung nagtitinda ng egg pancake, siningning mula sa baryo natin yan, di ba? Yung nagbebenta ng egg wrap, siningning subayan mula sa ating baryo. Sean Huazeu. Nagloloko ba ang mata ko, Ningning? Nandito ka rin sa Haicheng. Sakto, may gathering kami ngayon ng mga kababayan natin. Sumama ka na rin. Kayo na lang. Ako, hindi na. Kasi naman, sa gathering namin ng mga kababayan, lahat ay matagumpay na sa buhay. Si Ningning Su, ganyan ang lagay niya. Saan siya kukuha ng mukhang sasama? Ningning Su. Alam naming maaga nang namatay ang tatay mo, at mahina ang katawan ng kapatid mo. Pero kahit gaano kakawalan ng pera, hindi naman dapat magtinda sa bangkita. Magkakababayan kami ng isang tinderang kalye. Nakakahiya kung malaman ng iba. Magkakababayan kayong lahat. Hindi naman kailangang ganyanan mo siya. Kung nahihiya ka sa akin, wag mo na akong kilalanin. Hoy, saglit lang naman kita pinagsasabihan. Nagtatampaw ka na? Para sa ikabubuti mo lang naman to. Alam mo ba, ngayon, ako ay isang manager sa Go Corporation. Si Aping ay may partnership din sa Go Corporation. Kaming lahat ngayon ay mga kilalang tao na. Kung talagang may problema ka, pwedeng sabihin mo sa amin. Mag-aambag kami. Tutulungan ka naming malampasan to. Ano? Hindi kailangan. Huwag mong maliitin. Kaunting tulong lang. Ako, 500. Ako, 300. Ako, 200. Ay, ang liit naman ng inyong ambag. Ako, 1,000. Haha, ang yaman talaga. Ha ha ha. Ngayon ko lang narinig na may nagpipilit magpadumi. Boss Gyu. Boss Gyu, anong ginagawa mo rito? Dumadaan lang ako. Ningning. Ang gwapo naman nito. Asawa mo ba to? Malabo naman. Usap-usapan na yan sa buong baryo. Si Su Ningning, ipinagbili ang sarili sa isang matandang lalaki para lang sa pera. Ikaw, hi, hindi siya asawa ko. Boss ko siya. Si Boss Gu ng Gyu Group. Ano? Sinasabi mo ba na siya yung pinakamayaman sa buong mundo? Si Boss Go ng Go Group? Zigang, hindi ba't executive ka sa Go Group? Hindi naman siguro talaga siya si... Siya, imposible. Isip-isipin mo naman, paano makikilala ni Su Ningning? Si Boss Go? Kung siya nga si Boss Go, luluhod ako at tatawaging lolo. Ganon ba? Sa Gyu Group, hindi ko pa nakikilala ang isang tulad mo. Su Ningning, bakit yung mga kakilala mo, kagaya mo rin, ang yayabang? Wala siyang kinalaman dito. Kung may problema kayo, sa akin kayo lumaban. Boss Gyu, pasensya na po. Huwag. Sila ang dapat humingi ng tawad.
Sabi mo empleyado ka ng group, di ba? Oo. Bibigyan kita ng 1-0 segundo. Pumunta ka rito ngayon din. Hoy. Nagmamagaling ka pa talaga. Siyam. Wang Zigang, kung gusto mong mapangalagaan ang trabaho mo, mag-apologize ka na sa kanya. 7. Mag-a-apologize ako sa kanya, hindi mangyayari yun sa buhay ko. 3, 2, 1. Lampas na ang 10 segundo. Bakit walang nangyari, ha? Hoy, Assistant Wang. Anong ginagawa mo rito? Assistant Wang, buti na lang nandito ka. May nagpapanggap na si Boss Go. Sino? Sinong nagpapanggap na si Boss Go? Ako yung sinasabi niya. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Assistant Wang, huwag na kayong kikilos. Ako na ang magpapaalam sa kanya kung ano ang kahihinatnan ng paglapastangan sa ating Boss Go. Assistant Wang, anong ginagawa mo? Ikaw ay isang maliit na tagapamahala lamang sa branch office. Isang napakaliit na tagapamahala. Nang ahas ka pang saktan si Boss Go, tinanggal ka na. Ano? Siya talaga si Boss Go? Lahat ng naririto ngayon, na may kinalaman sa Gu Conglomerate, sa negosyo, ay ititigil ang pakikipagtulungan. Ang mga tao ko, si Guyuhan, hindi basta-basta maaapi ng sinuman. Totoo palang nakapasok si Suningning sa Go Conglomerate. Imposible. Hindi ako naniniwala. Si Su Ningning ay ang head ng departamento ng logistics ng Gu Hotel. Ningning, magkababayan tayo. Hindi mo siguro gagawin ito sa akin, di ba? Karapat-dapat lang sa'yo ito. Walang ibang dapat sisihin. Ang kasalanan ng tadhana ay maaaring patawarin. Ngunit ang kasalanan ng sarili ay hindi mapapatawad. Suningning, huwag kang magyabang. Kahit nakapasok ka sa Go Conglomerate, ano naman, hindi ba't napangasawa mo pa rin ang isang matandang binatang walang pera? Ginoong Go, nag-empleyo ka ng ganoong klaseng tao sa kumpanya. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan kapag nalaman ng iba? Hindi ganoon. Ang asawa ng aming Ningning ay isang hepe. Mas magaling siya kaysa sa inyo. Tumigil ka. Matagal na kayong kasal. Pero nakikita kitang inaapi ng ganitong grupo ng tao. Kailangan kong ipatawag siya ngayon para ipagtanggol ka. Ibigay mo ang cellphone mo. Hoy! Bakit umiingay ang cellphone mo? Ikaw pala ang asawa ni Ningning. Hay, wag. Hindi pasensya na po, Boss Gu. Hindi yan totoo. Okay lang. Pinili ko si Su Ningning bilang supervisor dahil sa kanyang personal na kakayahan. Ang iba niyang gawain ay wala akong pakialam. Assistant Wang, paalisin mo silang lahat. Opo. Alis na kayo. Boss Gu, maraming salamat sa pagtulong mo ngayon. Ito, egg pancake na ako ang gumawa. Malinis ito. Supervisor Su. Ito pala ang stall mo? Supervisor Su. Sa aming kumpanya, bawal ang mag-sideline. Ito, lumabag ka sa patakaran ng kumpanya. Siningning namin ay, para lang mabayaran ang medical bills ng kapatid niya. Kaya siya nagpupursige magtrabaho. Ang mga patakaran ay hindi nababago, pero ang tao ay nababagay. Huwag naman kayong ganoon kasakit. Hoy, ayon sa patakaran ng kumpanya, ang paghahanap buhay ng pribado o pag-sideline ay talagang dahilan para matanggal. Lanan. Sayang, tumanggap ako ng lagay, kaya hindi kita maisusumbong. Ha? Kung hindi makakaapekto sa iyong trabaho, magpatuloy ka. Totoo ba? Maraming salamat. Salamat, Boss Gu. Ako na ang bahala sa egg pancake mo mula ngayon. Kumusta po? Maligayang pagdating. Bulag ka ba? Binabasa mo ang sapatos ko. Huwag mong hawakan ako ng maruming kamay mo. Irereklamo kita. Hintayin mong matanggal ka sa trabaho. Huwag kang humarap sa akin. Nakakasuka ka. Bakit ka ganyan? Bakit mo sinisipa?
Binasa niya ang sapatos ko. Alam mo ba kung gaano kamahal itong sapatos? Kahit ibenta ko kayong dalawa, hindi kayo makakabayad. Paumanhin po, nagdulot po kami ng masamang karanasan sa inyo. Kung mayroon po kayong anumang problema, maaari po nating pag-usapan ng maayos. Hindi yung basta-basta na lang. Inaapi ang aming empleyado. Sino ka ba, para magsalita ng ganyan sa akin? Ako po ang supervisor ng logistics department. Ako si Suningning. Ikaw pala si Suningning. Isang pipi na hindi marunong magsalita. Anong problema kung sinipa ko siya? Ano nang ginagawa mo? Hinahawakan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, ang tatay ko ay stockholder ng Go Conglomerate. Ngayong ininsulto ninyo ako, papaalisin ko kayong dalawa. Kanina, ako ang may kasalanan. Ano nang gusto mong gawin? Ngayon, binasa niya ang sapatos ko, maliban na lang kung lumuhad siya, at dilaan ang sapatos ko para malinis. Kung hindi, hindi ito matatapos. Hindi ko pwedeng hayaan si ate na mawalan ng trabaho dahil sa akin. Sige, ako na ang dila. Anong ginagawa ninyo? Kuya Yuhan, anong ginagawa mo rito? 2 tagalinis lang yun. Nadumihan nila ang sapatos ko. Pinapag-sorry ko lang sila. Ano ngayon? Kaya pinapaluhod mo silang lahat. Ayos ka lang ba? Ayos lang po. Naglilinis po kasi yung ate. Nasa agi lang po ang sapatos niya. Sinisikap kong makipag-usap. Nasa agi lang. Alam mo ba kung gaano yan kadiri? Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos ko? Kuya Yuhan, sinadya talaga yan ng 2 yun. Dapat tanggalin ang 2 yan. Miss Jayang, kahit na shareholder ng GU ang tatay mo, opisina ito, dapat sumunod sa patakaran. Kung may problema ang mga tagalinis, aksyonan ito ng kumpanya ayon sa proseso. Ano ba talaga ang nangyari? May ICU ang kumpanya, sana sabihin mo ng buong katotohanan. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Kanina po, habang naglilinis yung ate, nadumihan po ng hindi sinasadya ang sapatos ni MS Jang. Nagalit po si MS Jang, at inaapi-api na po niya yung ate. Sumaklolo lang po si Supervisor Su sa ate, kaya naisangga niya ng hindi sinasadya si MS Jang. Tapos po si MS Jang, pinapaluhod po ni MS Jang si Supervisor Su, para dilaan ang sapatos niya. Ano kung totoo? Kuya Yuhan, silang 2, bilang mga tagalinis, nagkamali, pinapag-sorry ko lang sila, hindi ba yun normal lang? Kung hindi, isa siyang galing sa probinsya, saan siya kukuha ng pera? Pinahahalagahan ng aming GU ang bawat empleyado, at ipinagtatanggol ang kanilang dignidad. Kung hindi mo naiintindihan yan, Miss Jayang, hindi ka welcome dito. Kuya Yuhan, pasensya na. Hindi ako ang dapat mong hingan ng pasensya. Papagsorayan mo ako sa kanila, mga tagalinis lang yan na galing sa probinsya. Sa tingin ko malinaw na ang sinabi ko. Kung ayaw mo, umalis ka na. Pasensya na. Suningning, may sasabihin ako sa'yo. Sumama ka sa akin. MS, Jang, kasal na po ang aming boss Go, at kung patuloy mong susundan-sundan siya, hindi maganda yun. Ano? Kasal na siya? Bakit hindi ko narinig yun? Narinig mo na ba ang Midsummer Dream? Ang kwintas na naibenta sa auction, sa halagang 100 milyon. Tama. Nabili na yon ni Boss Go, at inukitan pa ng pangalan ng kanyang asawa. Balak niyang ibigay ito sa kanya. Kaya, MS, Jang, payo ko sa'yo, kalimutan mo na siya. Bagamat supervisor ka na ngayon, alam mong ipagtanggol ang mga ordinaryong empleyado. Magaling. Salamat, Boss Gu. Pero, sa susunod na may ganyang klase ng kliyente, tawagin mo agad ang gwardiya para paalisin. Pero, Ako ang bahala kung may mangyari. salamat, Boss Gu. Oh, nga pala, Boss Gu. May dala akong egg pancake. Gusto mo ba?
Ma'am, nakita na po ang kwintas na sinasabi ninyo. Alam ko na, hindi pa pala naibigay ng batang yun. Ako pa rin ang kailangang kumilos. Ipahatid agad ang kwintas, sa kamay ng manugang ko. Naiintindihan mo ba? Opo. Si MS, supo ba ito? Ah, ako nga. Sino po kayo? Ito po ang kwintas na ipinadala sa inyo ni ma'am. Para sa akin. MMHMM. Ning-ning. Natanggap mo na ba ang bagay? Natanggap ko na. Salamat, nanay. Pero, hindi ba ito masyadong mahal? Kung sobrang mahal, ibalik mo na lang. Ay, hindi naman mahal. Ilang daang piso lang. Ning-ning. Hindi mo ba gusto? Hindi po. Bakit hindi mo suot? Parang hindi lang bagay sa akin. Natatakot ako baka masyadong mahal. Pero regalo sa'yo ito, ng asawa mo. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo gusto, papabili ko sa asawa mo, ng 10 iba't ibang klase para sa'yo. Kung ayaw pa rin, sige, 100. Talagang pagbibigyan kita. Sige, nanay. Susuotin ko na. Suotin mo, isuot mo. Nanay. Talagang manugang ko. Maganda ka kaya, bagay sa'yo kahit ano. Ang ganda. Nanay, trabaho muna ako. Sige, hindi na kita istorbohin. Mahalaga ang trabaho. Ang pinakamahalaga sa babae ay ang karera. Ha ha ha. Sige, sige. Paalam. Doble K. Hello, Servidora. Pasok. Kayo po ba ang nangangailangan ng paglilinis? Hindi na. Ano pang hinihintay nyo? Ayusin nyo. Tapos na po akong maglinis. Pwede na po kayong magpahinga. Sandali, nawala ang hakaw ko. Ikaw kumuha, no? Kanina habang naglilinis ako, nandito kayong lahat at nakatingin. Paano natin malalaman kung hindi mo tinago? Nahanap. Malinaw ang ebidensya. Ngayon, sino pa ang magtatanggol sa'yo? Huwag mong isipin na may yuhan na sasalo sa'yo. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bilisin mo, tao, tumawag ng pulis. Miss Jang, ano ang nangyari? Ang tagalinis na ito ay naglakas loob pang magnakaw ng kwintas. Ano? Ang alahas na ito, ang ganda ng pagkakagawa, malamang ay mahal ito. Hindi ako nagnakaw. Ang kwintas na ito ay regalo sa akin ng asawa ko. Buisit ka, nagdadahilan ka pa. Ano sa palagay mo ang asawa mo? Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Kaya ba niyang ibigay yan? 100 milyon. Ang kwintas na ito ay ang Zhongxia Jimeng. Isa lang ito sa buong mundo. Zhongxia Jimeng. Hindi ba iyan ang dati kay Bosgo, sa auction sa ibang bansa, ang kwintas na binili doon? Ang kwintas na ito ay kay Kuya Yuhan. Binili niya upang ibigay sa kanyang asawa. May pangalan pa rito. Bilang tagalinis ni Kuya Yuhan, espesyal na tagalinis, naglakas loob kang magnakaw ng kanyang gamit. Malinaw ang ebidensya. Ano pa ang gusto mong sabihin? Miss Jang, itong Suning, noong una siyang pumasok sa kumpanya upang magtrabaho, pinayuhan ko na si Boss Go. Galing sa probinsya, marumi ang kamay. Buti na lang at agad mong natuklasan. Kung hindi, ang kwintas ni Boss Go ay nanakaw na ng babaeng ito. Dahil malinaw na ang lahat, bakit hindi mo agad ipasok ang babaeng ito? Hindi pwede. Hindi ako nagnakaw. May pagkakamali sa bagay na ito. Tigil. Ano ng kaguluhan to? Kuya Yuhan, ninakaw ng babaeng to ang gamit mo. Hindi ako. Sa akin talaga tong kwintas na to. Walang kwentang tagalinis. Nandito na si Kuya Yuhan. Ayaw mo pa ring aminin.
Anong kwintas? Kuya Yuhan, nakalimutan mo na ba? Yan yun. Binili mo yan sa isang auction sa ibang bansa, para ibigay sa asawa mo. Ang Summer Dream. Ngayon, tong babaeng to, pumasok sa kwarto ko para maglinis. Nahuli ko siya. Suot-suot ang kwintas mo. Presidente Gu, hindi po ako magnanakaw. Maniwala ka po sa akin. Yung kwintas na to, regalo sa akin ng asawa ko to. Mura lang yan sa tabi-tabi. Hindi yan yung sa inyo. Magdadahilan ka pa. May nakaukit pang pangalan dito. Oh, Binalaan na kita. Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Kuya Yuhan. Ngayon, tong babaeng to, ninakaw ang gamit mo. Presidente Gu, maniwala po kayo sa akin, hindi ako nagnakaw. Totoo o hindi, makikita ni Kuya Yuhan pag tiningnan niya. Naalala ko, sa likod ng kwintas, nakaukit ang initials ng pangalan ng misis. Kinumpirma ko pa kay Madam. SNN. SNN. Pareho ng initials ni Suningning. Baka si Suningning ang asawa ni Presidente Go. Initials lang yan. Ang daming tao sa SNN. Bawat isa ba ay asawa ni Sir Go? Mukhang, si Suningning nga ang nagnakaw ng kwintas na ito. Hindi ko akalain. Si Suningning, tahimik at mabait ang itsura palagi. Ganito pala siyang klaseng tao. Narinig ko na noon, pwedeng magpakasal sa matandang lalaki para lang sa pera. Hindi po. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin na nyo sa presinto ang babaeng ito. Sandali. Ang kwintas na ito, hindi akin. Paano pwedeng hindi? Ito ay, Isang ordinaryong kwintas lang ito. Ano? Pinag-aalinlangan mo ako? ito ay kwintas na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Hindi naman siguro nagkakamali si Sir Go, di ba? Ingatan mo ang gamit mo. Salamat po, Sir Gu. CJ, nalinaw na ang lahat, maghiwa-hiwalay na kayo. Tara na, alis na tayo. Paumanhin po. Tumingin ka. Kung sa palagay mo'y wala kang ginawang mali, bakit ka humihingi ng paumanhin? Naalala ko noong unang beses kitang makita, ang lakas ng loob mo noon. Anong nangyari ngayon? Ikaw ay empleyado ng Gu Corporation, dapat laging taas no? Ang aming Gu Corporation ay palaging magiging sandigan mo, naiintindihan mo? Opo, Sir Gu. Oh, nga pala. May isang piging bukas ng gabi, bilang isang mahusay na empleyado ng kumpanya. Dumalo ka bilang kinatawan ng kumpanya. Piging. Hindi kaya ako hindi angkop. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kanina? Sige po, Sir Gu. Huwag po kayong mag-alala, magpapakita ako ng magandang asal. Sige na. Sir Guo, ang kwintas na ito, ay talagang para sa asawa mo. Pero bakit nasa kay Suningning? Hindi siya maaaring nagsisinungaling. Pero ang nagbigay sa kanya ng kwintas ay maaaring may sala. Imbestigahang mabuti kung sino ang kumuha ng kwintas. At imbestigahan mo rin kung sino talaga ang asawa ni Suningning. Opo. Sir Guo. Bakit mo ba napaka-interesado sa mga bagay-bagay tungkol kay Suningning? Gusto mo ba siya? Siya. Napakabait niya. Oo. Nag-aalala kayo na maloko siya. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong maimbestigahan ito. Pangako ko, huhukayin ko ang lahat ng ninuno ng asawa niya. Ay, MS, Jang, ang ganda ng damit mo. Magkano ba yan? Salamat, ipinagawa ko ito sa ibang bansa. Oo nga, napakaganda. Ay nako. Ang damit na binigay ni Assistant Wang ay napaka-sexy naman. Tingnan mo kung sinong anak mayaman yan. Ang ganda-ganda. Oo nga, hindi ko pa siya nakikita dati. Balita ko, inimbita ni President Go ang bagong manager sa party. Baka siya yun. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Isa lang siyang katulong mula sa probinsya. Wala ngayon si Yuhan Gej. Tingnan natin kung paano ka magkukunwari. Katulong. Di ka panipaniwala. High-end fashion ang suot niya. Peke yan sigurado. Isang katulong lang siya. Saan siya kukuha ng pera para sa high-end fashion? Baka naman, naghanap lang siya ng larawan sa internet at nagpaggaya. Suningning, ang mga katulad mo,
Kahit anong pagsisikap ang gawin sa buhay, mababang uri pa rin. Pagpasok mo pa lang, halata na ang baho ng pagkatao mo. Hindi ako socialite, pero hindi rin ako mababang uri. Si President Gyu. Ay, si President Go. Baka naman sasabihin mo, na asawa ka ni President Go. Hindi ko iyon sinabi. Sa turing, malayong pinsan ko si President Go. Hindi mo, inaasahan na tatawagin kitang ate. Tignan mo muna kung karapat-dapat ka. Ang damit na ito, isa lang ito sa buong mundo. Bakit hindi ka nalang gamaya ng iba? Nakakahiya namang lumabas na ganyan ang suot. Hindi ito pek. Ibinigay ito sa akin ni President Gyu. Ang kapal ng mukha mo, habarin natin sa kanya yung damit. Hoy, wag niyo akong hawakan. Huwag, bitawan niyo ako. Wag niyo akong hawakan. Huwag kayong lumapit, huwag. Huwag niyo akong hawakan, bitawan niyo ako. Dumating na si President Go. Paumanhin. Nahuli ako. Kuya Yuhan, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, para hayaan kayong mang-api sa tao ng Gyu Group. Pero isa lang siyang, tagalinis na galing sa probinsya. Hindi lang siya tagalinis. Siya rin ang bagong head ng Logistics Department ng Gyu Group. Ang bestidang suot niya, regalo ko yan para sa kanyang pag-upo sa pwesto. Espesyal kong ibinigay sa kanya. Nasira ninyo, paano ninyo babayaran? Ay, Boss Go, hindi namin alam. Si MS, Jang po, siya ang nagunjok sa amin. Oo, siya nga. Kuya Yuhan, naglalaro lang kami ni Ningning. Nagkakamali ka. Nagkakamali. Sadyang ginawa niya yan. Best idol lang yan, di ba? Babayaran ko na lang. CJ, bukod sa bestida, bayaran mo rin ang pinsalang pangkaisipan niya. 1 bilyon. 1 bilyon. Anong gagawin natin? Kung kulang ng 1 kusin, ipapaalam ko sa'yo kung ano ang kapalit ng paglapastangan sa akin. MS, Jang. Nag-iisa ka lang? Bastos na matanda. HMP, sakto naman ang dating mo. Tagal nating hindi nagkita, Boss Lee. Ilang araw lang ang nakalipas. Lalong gumaganda ka, MS, Jang. Nakakatuwa ka naman, Boss Lee. Kailan ka bakante, MS, Jang? Mag-usap tayo ng masinsinan sa tamang oras. Boss Lee, kami po, palagi kaming bakante. Pero alam ko, may isa pang tao na mas interesado sa inyo. Siya nga. Maganda naman pala. Pero, nasa tabi siya ni Boss Go. Tao ni Boss Go. Hindi ko yan magagalaw. Huwag kayong mag-alala, Boss Lee. Tagalinis lang yan. Wala siyang koneksyon kay Boss Go. Tagalinis. Ang tagalinis na ito. Hindi ko pa nasusubukan. Basta gusto ninyo, tutulungan ko kayo. Hoy, mag-isa ka lang. Ernest Jayang, may kailangan ka ba? Nakatanggap ka ng 800 milyon mula sa pamilya namin. Hindi ba pwede kitang yayain uminom? Ano, natatakot ka ba sakin? Ganito na lang, pwede na ba? Ikaw ang sumira ng bestida. Nararapat lang na magbayad ka. Ang iba, hindi ko kukunin. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ba si Ginoong Go Yuhan ay napagkakatiwalaan ka ng ganito? Isang boss lang na nagtatanggol sa empleyado. Mabuting tao si President Gyu. HMP, sa mundo ng negosyo, ang presidente ng Go Group na walang awa sa negosyo. Sa'yo pa naging mabiyutang tao. Nakakatawa talaga. Ernest Jayang. Kasal na si President Gyu. Walang saysay ang paghihirap mo sakin. Payo ko sa'yo, tanggapin mo na lang. Binigyan kita ng konting respeto. Akala mo talaga importante ka na. Ah, ikaw. Pasensya na. Nadumihan ko ang best idol mo. May 800,000 dito sa card na ito. Pambayad sa pagpapalinis nito. Ikaw. Itago mo na lang ang pambayad sa paglilinis. Ernest Jayang. Noon sa hotel, bisita ka, kaya magpapasensya ako sa'yo. Pero hindi ito hotel. Huwag mong isipin na palagi kitang pagtitiisan.
Hahaha. Maganda. Masama ba ang pakiramdam mo? Baka naman. Matulungan kita. Nasaan si Suningning? Nandito lang siya kanina. Baka naman tumakas siya para humanap ng mayamang lalaki. Anong ginawa mo sa kanya? Tama ba ang iniisip mo? Tingnan mo ang damit ko. Ganito na ang itsura. Siya ang nagbuhos nito sa akin. Hindi niya ginawa yon. Ikaw ang unang nanapak, sigurado ako, kaya ka lang niya pinatulan. Guyuhan, hindi ko talaga maintindihan. Ako ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Ang tatay ko ay isa sa mga major shareholder ng kumpanya nyo. Bakit ba sa akin, ay wala ka man lang kahit konting paggalang? Pero sa isang tagalinis na galing sa probinsya, ang laki ng atensyon mo. Hindi mo siya kasing halaga. Maghanap ng tao para hanapin si Suningning. Opo. Huwag kang lumapit. Hinawakan mo ako? At ngayon, ganito pa ang gagawin mo? Sige. May pagka-wild ka. Gusto ko yan. Saan ka tatakbo? Halika na. Samahan mo muna ako. Hahaha. Lumayo ka. Bitawan mo siya. Bastos, G Ginoong Go. Papaumanhin. Ako ay. umalis ka. Ayos ka lang ba? Mainit. Ang init. Tulungan mo ako. Binigyan ka ng gamot. Suningning, kumalma ka. Tibayan mo lang, tatawag ako ng doktor. Huwag kang umalis. Huwag. Huwag. Suningning. Yakapin mo ako. Suningning, gising ka. Tingnan mo kung sino ako. Ikaw ay Boss Gyu. Sagipin mo ako. Nasaan na siya? Baka umalis na. Kailangan kong sabihin sa kanya. Peke lang ang kasal ko sa babaeng yon. Bakit may dugo? Baka siya yon? Boss Go. Wow. Boss Go, mukhang masaya ang gabi mo kahapon ah. Ano yon? Tiningnan ko na ang CCTV. Ang kwintas ay kinuha ng tauhan ni Madam. Hindi nila ito nalaman, di ba? Itinago namin ito ng maayos. Hindi nila ito mahahanap. Bakit simula lang ang na-video? Wala pang mukha ng lalaki. Sige na. Sa video na ito, tingnan natin kung anong mukha pa ang ipapakita ni Su Ningning para manatili sa tabi ni Kuya Yuhan. Kuya Yuhan, tingnan mo. Sabi ko na nga ba sa babaeng ito, walang hiya, sa isang party. Nakipag-flirt sa isang lalaking di kilala at dinala pa sa kama. Paalisin mo na siya agad. Kung kumalat ang balitang ito, masisira ang imahe ng kumpanya. Masyado bang ako naging mabait nitong nakaraan? Kaya nagkakamali ka ng akala? Akala mo ba ako si Guyuhan? Ay pwedeng kontrolin, ng tulad mo? Kuya Yuhan, ano ang ibig mong sabihin? Kahapon sa party, ikaw ang naglagay ng gamot sa inumin niya, di ba? Kuya Yuhan, nagkakamali ka. Ito ang record ng pagbili mo ng gamot. Ano pa ang paliwanag mo? Oo, ako ang naglagay ng gamot. Ano naman, isa lang siyang tagalinis. Paano mo nagawang ganyanan ako? Dahil sa kanya. Sinabi ko na, hindi ka karapat dapat ikumpara sa kanya. Baka naman. Baka naman gusto mo siya. Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Dahil na lang sa respeto ko sa tatay mo, hindi ko na ito pag-uusapan. Ngayon, ikaw na ang umalis. O ipapaalis kita. Nasaan si Suningning? Boss Go. Nag-leave si Suningning ngayon, di pumasok. Boss Go. Hindi naman. Nagkagusto ka na ba talaga kay Suningning? Paano naman si Mrs. Ito.
Mag-set tayo ng oras. Maghiwalay na tayo. Ate, bakit ka nakapunta ngayon? Hindi ka ba nagtatrabaho? Nagbigay ng day off ang boss ko ngayon. Kaya dumaan ako para lang makita ka. Ate, ano yan sa leeg mo? Wala yon, nagkakamali ka lang. Ate, may nambubuli ba sa'yo? Wala, ay nako, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kagat ng lamok lang yan. Hindi ako naniniwala, tingnan ko ulit. Ay nako, aray, naalala ko bigla may gagawin ako. Aalis na muna ako, ha? Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Ate, hoy. Ikaw yung kapatid na may sakit ni Suningning. Yung may sakit na kapatid. Sino ka? Ako yung mabuting tao na nagsasabi sa'yo ng totoo. Hindi kita kilala. Hindi mahalaga kung kilala mo ako o hindi. Pero hindi ka ba nagtataka kung paano napondohan yung pagpapa-ospital mo? Yung operasyon mo 1 taon na ang nakalilipas. Pati yung mga gamot mo nitong mga nakaraang buwan. Saan nang galing? Ano ba ang gusto mong sabihin? Yung pera para sa pagpapa-ospital mo. Galing yan sa putang inang kapatid mo. Pinagbibili ang sarili. Katarantaduhan yan. Hindi ganoon ang ate ko. Kanina, hindi mo ba nakita yung mga pulang marka sa katawan niya? Yan ang naiwan sa kanya habang nakikipagkantutan sa mga lalaki. Mga marka yun. Para sa pera. Talagang wala siyang pakundangan. Magsinungaling ka. Dinadaya mo ako. Tingnan mo na lang, malalaman mo. Yung ate mo, kilala mo naman yan, di ba? Imposible to. Ito, hindi yan ate ko, hindi. Gustong makipag-away sa akin ni Suningning. Ito ang kahihinatnan. Egg pancake. Bayad na po. CJ, Bigyan mo ako ng isang egg pancake. Hoy! Hoy! Bakit ka nagtatago sa akin? Yung gabing iyon, Boss Gyu. Aksidente lang yon. dahil ba sa lalaking yon, ganyan ka ba talaga kamahal sa kanya? Kung talagang mahal ka niya, bakit kailanman, ay hindi mo siya nabanggit? Bakit pagkatapos ninyong ikasal, pinahirapan ka pa rin niya? Kahit anong mangyari, asawa ko siya. Siya ang nagligtas sa kapatid ko. Hindi ko siya kayang ipagkanulo. Isang sinungaling lang siya, yung kwintas na binigay niya sa'yo, ninakaw niya yon. Hindi ka niya karapat-dapat. Ano sa palagay ni Boss Gu ang nararapat sa akin? Huwag mong kalimutan, Boss Gu, may asawa ka na. Hindi naman talaga kami, tulad ng iniisip mo, sa pagitan natin. Ningning. Ningning, bakit naka-off ang phone mo? Kanina lang, tumawag sa akin ang ospital. May nangyari raw sa kapatid mo. Pumunta ka raw agad sa ospital. Ano? Doktor. Doktor, kumusta na po ang kapatid ko? Kailangan handa kayong pamilya. Hindi pwede yon. Kaninang umaga nang makita ko ang kapatid ko. Ayos na ayos siya. Na-stress ang pasyente. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Impossible. Doktor, napakabait ng kapatid ko. At napakasunurin at mabait niya. Hindi siya pwedeng mamatay. Niloloko mo lang ako, di ba? Dok, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Suningning. Kumalma ka. Huwag kang masyadong malungkot. Siguradong ayaw din niyang mangyari to. Anong pinagsasasabi ninyo? Hindi namatay ang pasyente. Bakit kanina? Ang ibig kong sabihin, para makapaghanda kayo sa gasto sa operasyon. Hayes, kayong dalawang magkasintahan. Bakit di kayo nakikinig? Xiao Feng, Ate, buti na lang okay ka. Buti na lang wala ng problema. Pagkalipas ng ilang araw, magpapa-opera ka ulit. Kapag okay ka na, pwede ka nang umuwi. ate, ayaw kong magpa-opera. Bakit? Bakit ayaw mong magpagamot? Nag-aalala ka ba tungkol sa pera? Huwag kang mag-alala, kaya kong kumita ng pera. Ate, ang tagal na kitang pabigat, kung hindi dahil sa akin. Kasalanan ko lahat, mahina ang katawan ko, kasalanan ko lahat. Huwag kang kikilos. Ate, huwag mo na akong itago sa katotohanan. Alam ko na ang lahat. Ano ang alam mo? Paano talaga nakuha ang pambayad sa gamot? Hindi ba't sinabi ko na? Isang kaibigan ko. Ate, huwag mo na akong lokohin. May nagsabi na sa akin, na para sa akin, ay ibinento mo ang sarili mo sa isang matandang lalaki. Sa tingin mo ba kung alam ko yon? Makakatulog pa ako ng mahimbing, habang nakahiga dito sa ospital. Ako.
Huwag kang kikilos. Huwag kang kikilos. Huwag kang gagalaw ng basta-basta, anak. Ate, ikaw ang pinakamabuting ate sa buhay ko. Ayaw ko na isakripisyo mo ang sarili mo para sa akin. Anak, huwag mo nang isipin yung bagay na yan, ha? Ilang araw ka nang nakahiga. Nauuhaw ka na siguro. Halika. Uminom ka ng tubig. Ate, huwag mo nang gawin yan. Ate, paumanhin. Paumanhin. Ate, ayaw kong magpa-opera. Huwag mo na akong kumbinsihin. Hayaan mo na lang akong mamatay. Hindi ka pa pangahustong gulang, makinig ka na lang sa matatanda. Anong nangyari sa kamay mo? Sino ka? Yung matandang lalaking binanggit mo. Ikaw ba yung lalaking kinakasama ng ate ko? Pero, Noon, ako ang nagbayad ng mga gastusin mo sa pagpapagamot. Ang relasyon namin ng ate mo, hindi ganoon ang iniisip mo, mahal ko ang ate mo. Seryoso ako na gusto kong makasama siya. Ano nang pinagsasabi mo? Kung gusto mong sumunod siya sa paggamot, makinig ka sa akin. totoo ba yan? Pero, anong gusto mo sa ate ko? Sa kalagayan mo? Marami sigurong babae sa paligid mo, di ba? Tanungin kita. Ano nang gusto mo sa ate mo? Ate ko siya. Kahit ano man ang mangyari, tatanggapin ko siya. Ganoon din ako. Asawa ko siya. Kahit ano man ang mangyari sa kanya, mahal na mahal ko siya. Ate, totoo ba yan? Pero bakit? Parang hindi mo naman siya gusto? Ikaw, napakasalan mo lang siya. Dahil sa mga gastusin ko sa pagpapagamot, di ba? Huwag kang masyadong magpakatapang sa harap ng kapatid mo. Ginoong Gyu, salamat kanina. Xiao Feng, sumang-ayon na rin siya sa operasyon. Yung nangyari kanina, ayaw mo na bang magsalita patungkol doon? Sabi ng ospital, nabayaran mo na ang lahat ng gastos. Babalik ko sa'yo agad ang pera. Kanina, sa harap ng kapatid mo, sinabi kong gusto kitang makasama habang buhay. Seryoso ako. Ginoong Gu, hindi tayo bagay. Nag-aarte lang tayo kanina. At sa kayong gabing iyon, aksidente lang iyon. Ikaw ang nainom ng droga nung gabing iyon, hindi ako. Alam kong ginagawa ko, at alam ko rin ang nararamdaman ko. Ginoong Gu, bitawan mo ako. Alam kong iniisip mo ang kasal ko. Kaya hindi ako nagmamadali, nasagutin mo agad ako. Kapag naayos ko na ang lahat, babalik ako ng hayagan, para ligawan ka, pwede ba? Pero may asawa na ako. Pero hindi ka naman niya mahal. Kung dahil sa gasto sa pagpapagamot ng kapatid mo, ay naiisip mong may utang na loob ka sa kanya, pwede kang magpasalamat o gumanti sa ibang paraan, hindi yung isasakripisyo mo ang sarili mo. Kahit sa huli ay hindi ako ang pipiliin mo, sana ay makasama mo ang isang taong talagang minamahal mo. Dalhin mo ang marriage certificate. Sa Lunes, maghiwalay tayo sa civil registry. Baka kasalukuyang nasa package na ipinadala ko kay mama. Ma, may oras ka ba ngayon? May mga gamit ako, hindi ko sinasadyang. Parang naisama sa package na ipinadala ko sa'yo. Yung mga damit na ipinadala mo, hindi ko pa nga nabubuksan. Ano bang naisama roon? Ipapadala ko sa'yo ni mama. Hindi pa alam ni mama na ikinasal ako. Maghihiwalay naman na kami. Huwag na lang muna natin sabihin sa kanya. Huwag mo muna buksan. Ma, miss na kita. Sunduin na lang kita. Hinto. Saan galing tong pulubi? Hindi mo ba nakita kung anong lugar ito? Ang lakas ng loob mong pumasok ng basta-basta. Pupunta lang ako para maghanap ng tao. Ikaw, Hoy, akala ko kung sino. Sa kalayuan pa lang, amoy na amoy ko na ang baho. Jiang Wan. Ito ay village ng mga mansion sa Haicheng. Ang mga nakatira dito ay mga kilalang-kilalang tao. Hindi ito lugar para sa kung sino-sino na basta-basta lang pumapasok. Guardia, bantayan mo ng mabuti. Huwag mo siyang papasukin. opo. Narinig ko, babalik ngayon si Madam Go.
Kapag napasaya ko siya, ako na ang magiging asawa ni Kuya Yuhan. Paalisin mo na siya agad. Opo. Huwag ka nang tumayo dyan. Umalis ka na. Kuya, pakiusap naman. Pupunta lang ako para maghanap, sandali lang. Ayaw mo sa mabuti, sa masama ka pala. Huwag mo akong pipilitin na gumamit ng dahas. Umalis ka na, alis. Alis. Tigil. Sinong pulubi to? HMP. Dilat ang mga mata mo. Tingnan mo kung sino ako. Ginang, SS sorry po. Ako ang nagkamali, di ko kayo nakilala. Mali ako, mali ako. Tita, dito ka pala nakatira? Ba't ilang araw lang, tita na naman ang tawag sa kin. Di mo ako tatawaging nanay. Kasi ngayon, kukuha ako ng marriage certificate. Para makipaghiwalay sa anak mo. Mahirap talagang tawaging nanay. Ginang, paano nyo po siya nakilala? Galing probinsya to eh. EWWW. Manugang ko siya. Ikaw, isang hamak na gwardya. Ang lakas ng loob mo ah. Ano? Siya pala ang asawa ni Jizong? Zians. Ay nga, yung asawa kong di ko close, apelido rin niya ay. Ano nga ulit pangalan? Ang manugang ko, hinaharang mo. Bukas, huwag ka nang pumasok. Ginang, ako po ang nagkamali. Pasensya na po, pasensya na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka. Ningning, ba't nandito ka rin ngayon? Ah, alam ko na. Sinabihan ka ba ng anak ko? Nauuwi ako ngayon. Sinadya mong pumunta para samahan ako. Ha ha ha. Tita, may nakausap ako sa loob. May gagawin pa ako, mauna na ako. Hoy. Hoy, Ningning, ikaw. Siguradong ang anak ko. Nagalit na naman sa manugang ko. Ilang araw lang akong wala, ganito na. Nasaan na yang torrentadong yun? Magpakita ka agad sa kin. Wang Maria, saan ka pupunta? Ma'am, ikaw, bakit mo, ginayakan ang sarili mo ng ganyan, parang bisurero lang sa kalsada. Ito ang pinakabagong uso, yung post-apocalyptic industrial style. Ano ba ang alam mo? Ay, Wang Maria, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin. Paano na ako kung wala ka? Kulang ba ang sweldo ko sa'yo? Dodoblihin ko. Triplihin ko, kaya na ba ang 5 beses? Ay, ma'am, ano ba yan? Wala naman akong sinabing aalis ako. Huwag mo akong lolokohin. Noong unang pumunta ka sa bahay namin, ganito rin ang sako na daladala mo. Ngayon, ganyan ang itsura mo. Malinaw na aalis ka na naman, bit-bit ang sako. Pumunta ang anak kong babae para hanapin ako. Ito ang mga bagay na gusto niya. Ito lahat ay para sa kanya. Totoo. Mabait kong Wang Maria. Mabuti naman at hindi ka aalis. Ikaw at ang anak mo, matagal na kayong hindi nagkikita, di ba? Ganyan ka lang magdadamit para makipagkita sa kanya. Ito, may problema ba? Ningning. Nanay. Bakit ganyan ang suot mo? Ito. Si Madam ang nagpasuot sa akin nito. Ang sama nila. Paano nila nagawang pagdamitin ka ng ganyan? Mas maganda pa ang damit ng pulubi sa kalsada. Inaapi ka ba nila? Kung hindi talaga kaya, wag mo nang ituloy. Kaya kitang buhayin. Ayos lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't hinanap mo ako para kunin ang mga gamit? Ito yun, di ba? Inay, hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Mahigit 1 taon na sa ospital ang kapatid mo. Kahit matanda na ang nanay mo. Hindi naman, ganun ka mahina tulad ng inaakala ninyo. Ang perang ito, ipon ito ng nanay mo sa mga nakaraang taon. Yung mga chismis sa baryo. Narinig na ng nanay mo. Anak kita. Kilala kita. Halika, ibalik mo itong pera. Sa kanila. Ikaw na ang bahala sa natira. Inay, Ang hirap ng pinagdaanan mo sa mga taong ito. inay, Kung pagod ka na, mag-resign ka na.
Ako ang sasagot sa'yo. Ang boss ko ay si Ginoong Gu. Napaka-heneroso niya magpasahod. Ginoong Gu. Sinong Ginoong Gu? Yung Ginoong Gu ng Go Conglomerate. Ano? Hindi ko akalain na nagtatrabaho rin pala kay Ginoong Gu ang nanay mo. Inay, close ba kayo ni Ginoong Gu? Si Ginoong Gu, 1 taon. Ilang beses lang umuwi. Ako ang nag-aalaga sa nanay niya. Eh yung relasyon ba ni Ginoong Gu sa nanay niya? Masama ba? Parang okay naman. Noong nagpakasal si Ginoong Gu, para kay Lola kaya siya nagpakasal. Napakabait ni Lola sa manugang niya. Sobra. Paano kung magdiborsyo si Ginoong Gu? Sa ugali ni Lola, baka hindi siya pumayag. Hoy, para. Para. Ningning, bakit ka nandito? Hawak-hawak mo pa rin ang marriage certificate mo sa lalaking yon. Ganito kalaki ba ang pagmamahal mo sa kanya? Wala po itong kinalaman sa inyo, Yigu. Huwag ninyong kalimutan, hindi pa kayo diborsiyado. Sabi nila, mahilig sa uso at fashion. Sige nang, go. Ito ang mga fashion item na pinaghirapan kong hanapin. Kapag napasunod ko na ang nanay niya. Si Gu Yuhan, mapipilitang pakasalan ako. Hoy, ikaw ang katulong ng pamilya Gu, di ba? Buti na lang nandito ka. Magtimpla ka ng kape para sa akin. May gatas, walang asukal. Ikaw. Anong ginagawa mo? Magtimpla ka nga ng kape, bilisin mo. Paano mo ako kinakausap? Alam mo kung sino ako, di ba? Ikaw, katulong lang naman, di ba? Ang suot mong damit, pangkatulong lang sa pamilya Go. Huwag mo akong lokohin. Binibini. Sa mahabang panahon ko dito sa pamilya Go. Hindi kita nakita. Paano ka nakapasok? Hindi mo ako nakita noon, pero hindi na sigurado sa hinaharap. Dahil sa hinaharap, ako ang magiging babae ng bahay na ito. Kung gusto mo ng kape, ikaw na ang magsalin. Ang mga babaeng tulad mo. Hindi kita paglilingkuran. Katulong lang naman, nagmamalaki ka pa. Maruming matanda kang tulad mo. Pinapakain ka lang ng pamilya Go. Dapat magpasalamat ka na. Maniniwala ka bang sasabihin ko kay Kuya Yuhan, para paalisin ka niya? Sige nga, tingnan natin kung si Gu Yuhan ay talagang magpapalayas sa akin. Ang lakas ng loob mo. Ikaw na isang hamak na katulong. Anong magagawa mo kung paalisin kita? Sino ang gusto mong paalisin? Kuya Yuhan, nauwi ka na. Binanggit ko na, Ines Jiang, hindi tayo close. Sana mag-keep distance ka sa akin. Hihihi, akala ko anong klaseng tao. Peking inosente pala. Mukhang hindi magaling. Ha. Kuya Yuhan, mali ako nung nakaraan. Ngayon, dumaan talaga ako para humingi ng tawad. Tingnan mo. Ang dami kong dala para kay tita. Pinag-isipan ko ng mabuti, at pinili ang mga ito. Patawarin mo na ako sa nangyari. HMP. Alisin mo na ang mga yan. Ayaw ng pamilya Go. Ikaw na isang hamak na katulong. Kausap ko si Kuya Yuhan. Bakit ka palaging nakikisali? Kuya Yuhan, pagsabihan mo naman siya. Sino ang tinatawag mong katulong? Ano? Hindi siya. Hindi ka katulong ng pamilya Go. Naglakas loob ka pang pumasok. Ang tapang mo. Dapat turuan ka muna, bago palayasin. Ikaw ang dapat umalis. Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Nanay ko siya. Paumanhin po, tita. Paumanhin po, nakasuot kayo ng ganyan. Talagang hindi ko alam na kayo pala ang nanay ni Boss Go. Paumanhin po, tita. Huwag mo akong tawaging tita. Hindi ko kayang tanggapin yan, ang tawag mong tita. Mas mabuti pang gawin mo na lang, ang tawagin mo akong hamak na katulong. Gu Yuhan, ito ba ang babaeng gusto-gusto mo? Dahil ba sa kanya, gusto mong hiwalayan ang asawa mo? Kuya Yuhan, may gusto ka na palang iba. Nanay, hindi siya ang gusto ko. Sabi ko na nga ba, hindi ganoon kababa ang panlasa ng anak ko. Para magkagusto sa isang babaeng maganda lang ang itsura pero walang utak. Ang ganitong klaseng babae, sa tingin ko, pangalawang bida sa mga short drama. Ay, mali. Sa tingin ko, masamang, pangalawang, bida.
Kuya Yuhan. Sino ba ang gusto mo? Hindi naman. Siguro yung hamak na tagalinis. Bakit naman ganoon? Matagal na kitang gusto. Nagpa-plastic surgery pa ako para sa'yo. Pina-invest ko pa ang tatay ko sa kumpanya mo. Bakit hindi mo man lang ako tiningnan ng diretso? Hindi kita gusto. Kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Tama, ang anak ko ay magiging kasama lang ng asawa niya. Hindi lahat ng tao ay bagay para sa anak ko. Nanay, magiging kasama ko lang ang taong gusto ko. Isang pagkakamali ang pagsang-ayon, napakasalan siya noon. Kahit hindi mo ibigay sa akin ang marriage certificate, hihiwalayan ko pa rin siya. Kunin mo na ang mga gamit mo. Nanay, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Anak, kumain ka muna bago. Kuya Yuhan. Mukhang mawawala na talaga ang manugang ko. Suningning. Paano posible yan? Ang taong ikakasal kay Kuya Yuhan, paano siya ang magiging? Siya ang manugang ko. Tunay yan. Imposible. Talagang hindi ko maintindihan. Ang anak ko. Hindi sila pwedeng magkasama. Hindi ko papayagan. Suningning. Hindi ako magiging masaya. Ikaw rin, huwag kang umasang magiging masaya. Gagawan kita ng video kasama ng lalaking yan, na nagtatalik, at ay papost ko sa internet. Madam, ano na naman to? Alingwang. Matibay ang desisyon ng anak ko ngayon, na makipaghiwalay sa asawa niya. Ano ang gagawin ko? Madam, ang mga anak at apo ay may sariling kapalaran. Mag-isip ka ng maluwag. Hindi ko kayang mag-isip ng maluwag. Alingwang, sabihin mo, dapat ba akong gamaya sa mga stepmother sa mga short drama? Sa babaeng gusto ng anak ko, ng 50 milyon. Para umalis siya sa anak ko, pwede ba? Madam, kung ganyan ka, lalo lang magagalit ang binata. Ay, nalulungkot talaga ako. Hayaan mo akong umiyak muna. Kunin mo ang marriage certificate at ibigay mo sa anak ko. Ang aking mabuting manugang. Oy. Sa susunod, sama tayo maglaro kung may pagkakataon. Kuya, kilala mo ba ako? Paano kita hindi makikilala? Sikat ka na ngayon dito sa amin. Sa internet, puro video mo ang nakikita. Ang bagong hepe ng View Group, dumaan pala sa kama para umangat. Ako. Bakit pwedeng makipag-usap lang sa mayayamong lalaki? Sa amin, hindi pwede? Ningning, ngayon sa internet, puro video mo ang nakikita. May na-offend ka ba? Paano may magpo-post ng ganitong video? Ningning, magpaliwanag ka nga, naniniwala ako sa'yo. Hindi ka ganoon, tulad ng sinasabi nila online. Hoy! Yung babae sa video, hindi ba siya yon? Yung suot ng lalaki, hindi naman mura yun ah. Paano mo sasabihing hindi? Nakahanap ng mayamang lalaki? Masasatisfy ka ba ng lalaking yon? Ahahaha. Boss Go, ikaw at si Suningning, yung video nung gabing yun, na-upload na online. Ngayon, lahat ng tao, sinasabi na umangat si Suningning dahil sa lalaki. Ano, magmaneho na tayo pabalik sa opisina. Pero may nakatakda kang meeting para sa kontrata. Bilyon-bilyong proyekto yon. Sabi ko, bumalik tayo sa opisina. Hala, kuya. Tigilan mo nga yan. Si manager Wu natin. Dahil lang na-offend niya ito. Kaya na-demote. Mag-ingat ka. Baka mawalan ka pa ng trabaho bilang gwardya. Oo nga, hindi natin alam kung sino ang nasa likod niya. Paano kung ma-offend natin? Mawawalan tayo ng trabaho. Paano na yan? Ay oo. Tayo, magtrabaho na lang tayo ng maayos. Hindi katulad niya, nakakuha ng posisyon dahil sa lalaki. Pero, sa totoo lang, ang katawan sa video, ay ang ganda nga. Hala, bakit nawala ang video? Totoo nga. Nawala na rin ang mga trending topics. Suningning, ang lalaking natulog ka, ay hindi basta-basta.
Pinagtatanggol ka niya ng ganito. Ningning, magsalita ka na, kung hindi ka magpapaliwanag ngayon. Paano ka na lang kaya sa kumpanya? Hindi ko maipapaliwanag ang mga to. Noon, si Guyuhan, ay tumulong lang sa akin. Hindi ko siya pwedeng idamay. Ano pa bang ipapaliwanag? Ang sinasabi sa balita, ang totoo na, kaya hindi siya makapagsalita. Isa lang siyang, babaeng gumagamit ng lalaki para umangat. Hindi ako ganoon. Kung hindi ka nga ganoon, edi sabihin mo, sino ang lalaki sa video? Ako ang lalaki sa video. Ako at si Supervisor Su ay normal na relasyon. Pagkatapos maglalabas ako ng balita. Kung may mangahas na magkalat ng video ng masama, ako ay magsasampa ng kaso ayon sa batas. Naiintindihan mo ba? Opo, Boss Go. Kung naiintindihan mo na, umalis ka na. Ningning, pasensya na. Mali ang paghandle ko sa bagay na ito. Si Jiang Wan ang nagkalat ng video. Pinaparusahan ko na siya, nabangkarote na ang pamilya Jiang. Hindi na siya mang-aasar sa'yo sa hinaharap. Boss Gu. Ako ay isa lamang, ordinaryong tao mula sa probinsya. Hindi mo kailangang para sa akin. Gawin ito ng ganito kalala. At ganito para sa iyo. Hindi maganda ang reputasyon. Hindi ka ordinaryo. Ikaw ang tanging taong nagustuhan ko. Para sa'yo, kahit ano ay gagawin ko. Ako, ang sitwasyon ko at ng asawa ko, ay medyo komplikado. Kapag naayos ko na, bibigyan kita ng paliwanag. Pero una muna, sabihin ko, kung hindi mo maayos, ang nakaraang kasal mo, hindi pa rin ako sasang-ayon, na makasama ka. Ningning, maaari ko bang intindihin na, binigyan mo ako ng pagkakataon? Sabi ko ay, pagkatapos ng paliwanag, Sige, maghihintay ako. Tiyak na maghihintay ako. Ang aking mabuting manugang. Inang Wang. Ngayon ba ay ang aking anak, at ang araw ng diborsyo ng manugang? Opo, Ginang, 2 araw ka nang umiiyak. Pero hindi ko matanggap, Ginang. Hindi ba't nangako ka sa akin? Ngayon ay pupunta para kay binata, magbigay ng marriage certificate. Wala siya nitong marriage certificate. Maaari pa bang magdiborsyo? Siyempre. Sige na. Pupunta na ako para magbigay. Hayaan mo akong mag-ayos ng makeup. Gusto kong magmukhang maganda. Makita ang aking manugang sa huling pagkakataon. Silang dalawa ba ang binata at ang bagong kasal? Oo. Iyon ang maganda kong manugang. Madam, may sasabihin ako sa inyo. Kaya nga, ang manugang ko, ay anak mo pala. Ay, aking mahal na Wangma, ha ha ha. Ikaw pala ang biyenan ko. Pero, madam, kailangan kong paalalahanan kayo, maghihiwalay na sila ngayong araw. Ay nako. Bakit ba tayo napakasawing palad? Kakakilala lang nating magkabilas. Maghihiwalay na agad ng napakalupit. Teka muna, ang kwento ng anak kong ito, parang napakapamilyar naman. Base sa aking malawak na karanasan sa panonood. Flash marriage. Hindi kaya hindi sila magkakilala. Hindi naman siguro ganoon katanga ang anak ko. Naipit sa traffic si President Go. Tawag ng matanda. Huwag sagutin. May narinig ka ba kanina? Boses ni Suningning. Wala naman. Boss Go, hindi kaya, nahuhumaling ka na? Boss, huwag masyadong umibig. Si Lola mismo ang humahabol sa'yo, Boss Go. Inay, ngayon, kahit anong mangyari, talagang maghihiwalay kami. Hay nako, anak, tingnan mo kung sino ang asawa mo. Ang galing mo talaga, ikakasal ka na, hindi mo pa alam kung sino ang asawa mo. Tapos sabi mo gusto mo siya. Inay, ano pong sinasabi niyo? Halika. Tingnan mo ang marriage certificate mo, maiintindihan mo. Suningning. Ha? Si Suningning nga talaga. Sabi ko na nga ba pamilyar ang mukha niya? Noon kasi, ang gusto ng suot niya, kaya hindi ko siya nakilala. Boss Go. Mukhang sayang lang ang hirap mo. Yung taong gusto mo pala, asawa mo na pala. Hindi ko akalain. Asawa ko pala siya. Nakakakahiya talaga.
Akala ko bilang anak ko, isang boss, dapat kahit papaano ay forced love. Marriage first, love later, ang nangyari. Flash marriage na hindi mo kilala ang asawa mo. Karapat-dapat ka ba sa pagiging boss mo? Inay, huwag ka nang manood ng mga short drama. Bilisin mo, makipag-ugnayan ka sa manugang ko. Ma, aalis muna ako. Ningning, nangako ka sakin, nasasamahan mo ako mamimili ngayon. Huwag mo nang hayaan yung loko-lokong yun. Naagawin ka ulit. Ma, may gagawin pa kami ni Ningning. Ngayon, hindi siya makakasama sa'yo, ma. Loko ka, araw-araw kayong magkasama. Ano ba, ipahiram mo naman sakin ng isang araw ang asawa mo. Ma, may gagawin talaga kami. May gagawin talaga. Ipagpaliban muna ang mga yun. Ma, buntis si Ningning. Sasamahan ko siya sa check-up. Ha? Buntis. Ay nako, magiging lola na pala ako. Ha ha ha. Ay nako, 1 taon na kayong kasal, anak. Akala ko kasi. Ano ba ang sinasabi mo? Ma, kailangan pa naming pumunta sa ospital para makumpirma. Tama na, hindi naman siya makikinig. Tara na. Hoy, paano kung hindi naman pala ako buntis? Kung hindi ka buntis, dilalaban ko pa.